Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayong matuto sa ating bagong aralin ngayong araw? Ngayong araw, ating tatalakayin ang sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat mga bata. Pero, bago kayo umupo, pakipulot ng basura, mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Okay, maraming salamat mga bata. Base sa aking nakikita ngayong araw, mukhang wala namang lumiban sa inyong klase. Tama? Okay, magaling mga bata. So, ngayon, aking sasabihin sa inyo ang ating alituntunin sa ating klase ngayong araw. Una, itaas ang kanang kamay kapag sasagot. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi. Pangatlo, huwag magsasalita kapag may ibang nagsasalita. Naintindihan ba mga bata? Okay, ngayon, magkaroon muna tayo ng ating balik-aral. Mayroon ako ditong 5 katanungan. Ang gagawin nyo lamang ay sagutan nito ng tama o mali tungkol sa isang mabuting kaibigan. Okay, unang katanungan, walang ibang hinahangad ang kaibigan kung hindi makita kang laging masaya. Okay, Abigail, nakita kita nakataas ng kanang kamay. Ano ang iyong sagot? Tama ang iyong sagot? Okay, titingnan natin kung wasto ba ang inyong naging sagot. Okay, tingnan natin. Okay, ikaw ay wasto. Magaling, Abigail. Ang iyong sagot ay tama. Okay, palakpakan naman si Abigail. Okay, pangalawang katanungan. Ang tagumpay ng isang kaibigan ay kanya lamang. Okay, Heron. Ano ang iyong sagot? Mali ang iyong sagot. Okay, tingnan natin kung wasto ang iyong sagot. Okay, magaling, Heron. Ikaw ay tama. Tama ang inyong naging sagot. Okay, pangatlong katanungan. Kapag may pangangailangan ka, tinutulungan ka ng iyong kaibigan. Okay, Andrea, ano ang iyong naging sagot? Tama ang iyong sagot. Okay, tingnan natin kung wasto ang iyong naging sagot. Okay, magaling, Andrea. Ikaw ay tama. Tama ang inyong naging sagot. Okay, pang-apat na katanungan, hindi maaaring puntahan sa bahay ang kaibigan pag nandyan ang mama niya. Okay, Heron. Ano ang inyong sagot? Tama ang inyong sagot? Mali ang pandinig ko. Ano? Mali ang iyong sagot. Tingnan natin kung wasto ang iyong sagot. Okay, magaling, Heron. Ang iyong sagot ay tama. Tama ka sa iyong sagot. Okay, kalimang katanungan, hindi mo alam ang sagot sa takdang aralin. Ang sabi ng kaibigan mo, kopyahin mo lamang ang sagot niya. Okay, Claire, ano ang iyong sagot? Mali ang iyong sagot. Okay, tingnan natin kung wasto ba ang inyong naging kasagutan. Okay, isang magaling na palakpak para kay Claire. Tama ang kanyang naging sagot. Okay, magaling mga bata. So, alam nyo ba ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong? Okay, ngayong araw, babasahan ko kayo ng isang kwento tungkol kay Langgam at kay Tipaklong. Ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang Langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigang Langgam, bakit gawa ka ng gawa? Tingnan mo ako't masayang naglalaro. Halika na, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya niya sa kaibigang Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan, ngunit marami pa akong hahakuting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang kapag dumating ang tagulan ay may sapat akong kakainin. Sa gayon, hindi ako magugutom. Matagal pa iyon. Tingnan mo, napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap-sarap sumayaw. Halika na! Pamimilit ng Tipaklong.
Iyon na nga, maganda ang sikat ng araw, kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At patuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang tipaklong na patuloy na naglalaro. Maghapon siyang sumayaw-sayaw at pakanta-kanta. Sumapit ang tag-ulan. Walang makain si tipaklong. Naisip niya ang kaibigang langgam. Marami itong tinipong pagkain. Isang gabi, habang naghapunan ang langgam, nakarinig siya ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa. Kahit kunting pagkain, ako'y iyong bigyan. Ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan. Pinatuloy niya ito at humanga si Tipaklong sa dami ng pagkaing na itabi ni langgam. Salamat kaibigan. Ngayon ay alam ko na ang sinasabi mong habang maganda ang panahon, dapat tayo ay magtipon. Hindi katulad ko na habang maganda ang panahon, walang ibang ginawa kung hindi sumayaw-sayaw sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag kang mag-aalala, marami akong pagkain. Heto, kumain ka na. Ang mahalaga ay natuto ka sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. Masaya naman si langgam sa nakita niyang pagbabago sa kaibigan. Base sa kwento na aking nabasa tungkol kay langgam at kay Tipaklong, sino ang magkaibigan sa kwento? Okay, Daphne. Okay, tama. Ang magkaibigan sa kwento ay sina langgam at si Tipaklong. Bakit nag-iimbak ng pagkain si langgam? Okay, Irish. Okay, tama. Nag-iimbak ng pagkain si langgam para kapag dumating ang tag-ulan ay meron siyang makain. Okay. Tinulungan ba ni langgam si Tipaklong? Okay, Bea, pakisagot. Okay, tama. Tinulungan ni langgam si Tipaklong dahil sa bukod sa marami siyang tinipong pagkain ay nakita niya ang pagbabago ng kaibigang Tipaklong. Okay, ano ang aral na napulot mula sa kwento? Okay, Hana? Okay, tama. Ang aral na napulot mula sa kwento ay dapat tayong mag-imbak para kapag dumating ang kagipitan ay meron tayong makain. Bukod sa sinabi ni Hana, ano pa ang aral na napulot mula sa kwento? Okay, Aika? Okay, tama. Ang aral na napulot mula sa kwento ay dapat tayong matuto sa ating pagkakamali. Ano ang sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid? Ngunit unang-una, ano nga ba ang pag-iimpok? Okay, ang pag-iimpok, ito ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng pera o salapi na magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Okay, at ano naman ang pagtitipid? Okay, ang pagtitipid, ito ay kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makontento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Okay, mga bata, tingnan ang larawan dito. Ito ba ay nagpapakita ng pagtitipid at pag-iimpok? Okay, tama. Ito ay hindi nagpapakita ng pag-iimpok at pagtitipid dahil base sa larawan, pinipilit ng bata na bumili ng laruan ng kanyang nanay sa toy shop. Okay, magaling mga bata. Ano ang iyong gagawin kung may sobra kang baon na pera? Okay, Angel May. Okay, tama. Kung may sobra kang baon na pera, itabi mo ito para may baon ka kinabukasan. Okay, meron ako ditong 4 na paraan ng pagtitipid at pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan. Okay, una, paggamit ng alkansya. Ito ay isang lalagyan na may maliit na butas o puwang kung saan ihuhulog ang naipon pera. Maaari itong gawa sa papel, seramika, plastic, at kahit na kahoy. So, kung meron kang iipunin na pera, ilagay mo sa iyong alkansya. Okay, pangalawa, pagtatabi ng baong pera.
Okay, sa sinabi ni Angel kanina, kung meron siyang sobrang baon, itatabi niya ito para may baon siya kinabukasan. Ito yon, ikalawang paraan ng pag-impok at pagtitipid. Pagtatabi ng baong pera. Kung may natanggap na baong pera, maaaring magtabi ng bahagiing ito upang ihulog sa alkansya. Okay, pangatlo, pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. Kapag ikaw ay binigyan ng iyong ninong, ninang, mama, papa, kapag ikaw ay binigyan ng pera o regalong pera o kahit na anong bagay na regalo, itatabi mo ito para kapag nangangailangan ka, may madudukot ka. Diba? Tama. Okay, pang-apat. Pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap mula sa mga paligsahan. So, kung ikaw ay nanalo ng pa-contest, bibigyan ka ng gantimpala, bibigyan ka ng premyo. So, ang gagawin mo dito, itabi mo para kapag darating ang araw na wala kang magagamit, meron kang makukuha, meron kang magagamit, meron kang madudukot. Hindi mo ito gagastain lang o hindi mo ito gagastusin sa walang kwentang mga bagay. Okay, mga bata, dahil alam nyo na ang iba't ibang paraan ng pag-iimpok at pagtitipid ayon sa sariling kakayahan at alam nyo na rin ang ibig sabihin ng pag-iimpok at pagtitipid, meron ako ditong 5 katanungan tungkol sa ating tinalakay kanina. Dito natin malalaman kung nakinig ba kayo ng mabuti. Kapag nasagot nyo ito ng tama, ibig sabihin kayo ay nakinig ng mabuti. Okay, unang tanong. Ito ay ginagamit natin para bumili ng mga bagay. Ito ay maaaring barya o papel. Okay, Alena, ano ang iyong sagot? Okay, pera ang iyong sagot. Okay, titingnan natin kung tama ang iyong naging sagot. Okay, magaling, Alena. Tama ang iyong naging sagot. Okay, pangalawang tanong. Ito ay pag-iipon o pagtitipid ng mga pera, bagay o kahit anong material para magamit sa hinaharap. Okay, Aiza, ano ang iyong sagot? Ipon. Okay, tingnan natin kung tama o wasto ang iyong naging sagot. Okay, napakahusay, Aiza. Ang iyong sagot ay tama. Ipon ang tamang sagot. Okay, pangatlo. Ito ay isang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay pag-iipon o pagtitipid ng pera o bagay. Okay, Mary Grace, ano ang iyong sagot? Impok. Okay, titingnan natin kung ano ang, or titingnan natin kung tama ba ang iyong naging sagot. Okay, napakagaling, Mary Grace. Tama ang iyong sagot na impok. Okay, kaapat na tanong. Ito ay isang lalagyan na ginagamit para mag-ipon ng pera. Karaniwan itong may butas para maipasok ang barya. Okay, Joseph, ano ang iyong sagot? Okay, alkansya ang iyong naging sagot. Titingnan natin kung wasto ba ang iyong sagot. Okay, mahusay, napakagaling mga bata. Tama si Joseph. Alkansya ang tamang sagot. Ikalimang tanong. Ito ay nangangahulugang hindi madaling sumuko at palaging nagsisikap kahit na mahirap. Okay. Ibang kamay naman dyan. Okay. Ikaw naman, Arian. Ano ang iyong sagot? Matyaga. Okay, titingnan natin kung tama ang iyong naging sagot. Okay. Mahusay, Arian. Tama ang iyong sagot na matyaga. Maraming salamat, mga bata. So, base sa aking evaluasyon or base sa aking nakikita, masasabi kong nakikinig talaga kayong mabuti dahil nasagutan nyo ng tama ang aking mga katanungan. Maraming salamat sa iyong pakikinig, mga bata. So, bago tayo umuwi, meron muna tayong takdang aralin. Kopyahin nyo ito sa inyong kwaderno at ipasa kinabukasan. Bukas natin iwawasto ang iyong mga sagot. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung nagsasaad ng pagtitipid at malungkot na mukha naman kung hindi. Okay, kopyahin nyo ito, ha? Okay. Maraming salamat, mga bata. So, lagi nyong tatandaan na ang pera ay pinagpaguran at huwag nyo itong gastusin ng basta-basta sa mga walang kwentang bagay. Magtabi kayo para may magamit pa kayo kinabukasan or magtabi kayo para may magamit pa kayo sa hinaharap. So, bago tayo umuwi, tayo muna ay manalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata. Naway, meron kayong natutunang aral sa aking tinalakay ngayong araw. Paalam!